DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan, Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay June 16 at oras ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan ni Paragire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron John Christian Lambino. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, 27 million na mga estudyante balik eskwela ngayong araw. Todo Balita. Sa kaugnay na balita, 37,000 na pulis idineploy para naman sa balik eskwela. Todo Balita. 4 na Pinoy sa Israel sugatan sa missile strike ng Iran ayon sa DFA. Todo Balita. Sa balitang lokal, mahigit 400 panukalang batas inihain ni Congressman Rachel Arenas sa 19th Congress. Todo Balita. Serbisyo ng Kapitolyo sa mga bara-barangay tuloy-tuloy dahil naman sa alagang gay community. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas umukit ng kasaysayan sa Asian Volleyball Conference. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. All systems go ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, handang-handa na sila para sa pagbabalik ng mga mag-aaral ngayong school year 2025-2026. Samantala, ayon naman kay Dennis Legaspi, Media Relations Chief ng Office of the Secretary ng DepEd, ang projected enrollment ng DepEd ngayong school year ay nasa 27 million. Sa pagbubukas ng klase, nakatakdang bisitahin ni Angara kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Epifanio de los Santos Elementary School sa Singalong Street sa Maynila, ganap ng alas 9 ng umaga ngayong umaga upang personal na makita ang sitwasyon ng pagbubukas ng klase. Una lang pinadali at ginawang cost-effective ng DepEd ang pagpapa-enroll sa Basic Education School. Nabatid na pinasimple na lamang ng DepEd ang mga rekititos na kinakailangan ng mga mag-aaral sa pag-enroll na nagpapahintulot sa mga magulang na minsanan na ang kanilang pagsusumite ng birth certificate ng kanilang mga anak sa buong K-12 education, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos. Sa kaugnay na balita, nag-deploy na ang Philippine National Police ng 37,740 na pulis sa buong bansa para magbantay sa mga mag-aaral at mga guro na magbabalik eskwela ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, mahigpit silang makikipagkoordinasyon sa DepEd, sa mga local government units at iba pang mga kapartner na ahensya upang masiguro ang
peace and order sa pagbubukas ng klase sa 45,974 na mga pampubliko at pribadong mga eskwelahan. Palalakasin din ang police visibility at suporta sa ground sa pagtatalaga ng 5,079 na police assistant desks malapit sa mga premises ng mga paaralan. Nasa 10,759 na PNP personnel ang inatasan ni Torre para umasiste sa mga estudyante, mga magulang at school staff sa police assistance desks, habang nasa 10,687 naman ang itatalaga sa mobile patrols at 16,366 sa foot patrols. Samantala, malapit lawang sa The Hague ang bansang pumayag na umampon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pahihintulutan ng International Criminal Court o ICC. Ang interim release ayon sa isang abogado. Sinabi ni ICC accredited lawyer Joel Ruiz Butuyan na dapat ay miyembro rin ng ICC ang natatanggap kay Pangulong Duterte. Bagaman at hindi pa rin sinisiwalat kung anong bansa ang pumayag na tumanggap kay Duterte, dapat ani ang sumunod dito sa utos ng ICC. Sinabi rin ni Butuyan na lumalabas na papayag lamang ang prosecutors na pansamantalang makalabas ng detention si Duterte kung matutupad ang kanilang kondisyon. Matatandaan na hiniling ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman ang pansamantalang paglaya ng dating leader mula sa ICC sa kanilang detention cell at manatili ito sa isang hindi binanggit na bansa habang dinidinig ang kinakaharap na mga kaso. Hindi bababa sa 4 na Pilipino ang nasugatan at isunugod sa ospital matapos ang isinagawang ganting airstrike ng ng Iran sa Israel, ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega nitong linggo, ang mga nasugatang Pinoy ay mula sa Rehovot, isang lungsod na nasa 20 kilometers sa timog ng Tel Aviv. Bukod sa 4, may 12 pang Pinoy o dagdag pa ng naulat mula naman sa Philippine Embassy sa Israel na isang Pinay ang nawalan ng tirahan at pansamantalang nanunuluyan sa hotel matapos tamaan ng mga missile ang Ramat Gan, kanluran ng Tel Aviv, ayon sa Philippine Embassy sa Israel. So bukod sa 4, may 12 pang Pilipino ang nasa isang parke ng tumama sa lugar ang missile ng Iran. Nire-review rin ng Philippine Embassy sa Israel kung kinakailangan ng ipatupad ang voluntaryo o sapilitang repatriations para sa mga Pilipino sa mga susunod na araw. Ayon kay De Vega, nasa 30,000 ang mga Pilipino sa Israel. Aabot naman sa tinatayang 19.55 million pesos na ang halaga ng iligal na droga na nakumpiska ng mga operatiba ng pulisya mula Hunyo 2 hanggang 13 ng taong ito, ayon sa report ng National Capital Regional Police Office. Ayon sa NCRPO, ang matagumpay na pagkakasamsam sa naturang halaga ng droga ay bunga ng 334 na anti-drug operations, habang nakaaresto naman ang 452 na mga suspect. Sa kabuang nakumpiska na mga iligal na droga, 5.55 million pesos ang nakumpiska ng tauhan ng Southern Police District sa National Capital Region na nakakasaklaw naman sa lungsod ng Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Pasay at Taguig, gayon din ang munisipalidad ng Pateros. Nakakumpiska naman ng Quezon City Police District ng 1.63 million pesos na halaga ng iligal na droga. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal.
Sa pagsasara ng 19th Congress, ipinahayag ni Congresswoman Rachel Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan na isang malaking karangalan ang kanyang tinanggap, lalo na ng tersiro distrito ng Pangasinan mula sa House of Representatives bilang pagkilala sa kanyang masigasig na serbisyo at makabuluhang kontribusyon sa 19th Congress. Sa kanyang opisyal na pahayag sa kanyang Facebook post noong Hunyo 12, ipinarating ni Congresswoman Arenas ang taus-pusong pasasalamat sa parangal at pagkilala na aniya ay simbolo ng kanyang buong pusong paglilingkod sa kanyang distrito at sa bawat Pilipino. Aniya sa mahigit 400 panukalang batas na kanyang inihain ngayong 19th Congress. Iisa lagi ang kanyang layunin. Ito ay ang matulungan ng bawat Pilipino na mas maramdaman ng gobyerno, mas mapagaan ang bawat araw na kinakaharap ng maraming na mga kababayan sa pangatlong distrito at panindigan ang mga sakop sa teritoryo ng Pilipinas. Binigyan diin ng kongresista na ang natanggap niyang medalya at pagkilala ay patunay ng kanyang matatag na panindigan para sa karapatan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng tapat at taos-pusong pamumuno. Idinagdag pa ni Arenas na ito ay para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa kanyang mahal na tersiro distrito ng Pangasinan. Balita naman mula sa Kapitolyo, sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, walang kapagurang inilalapit sa mga barangay ang serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Iniabot kamakailan sa Duyong Malabago Elementary School sa pamamagitan ng alagang G-Community. Hatid ang mga serbisyong medikal katulad ng libreng check-up, electrocardiogram o ECG, X-ray, laboratory at dental. Nagpabahagi rin ng mga libreng gamot, vitamins, itlog, bigas, asin, dilata at seedlings ng mga fruit-bearing trees. Meron ding social services katulad ng medical at burial assistance. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente kagaya na lamang ni Aling JB Iris kay Governor Gico dahil sa libreng check-up, bitamina at gamot ng kanyang 2 taong gulang na anak. Naging aktibo rin ang pamahalaang palaliwigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III na umalalay sa Brigada Eskwela. Kamakailan ay pumunta sa Mangaldan Integrated School Sped Center sa Barangay Bantayan. Sa Brigada Eskwela, tinabasa ng mga kawani ng General Services Office ang mga puno sa loob ng school compound para mailayo sa kapahamakan ang mga estudyante at mga guro, lalo na at mapapadalas ang paghagupit ng mga bagyo. Umabot din sa 1,000 katao ang nabigyan ng masustansyang pagkain hatid ng Gikusina. May ipinamahagi ring mga school supplies kagaya ng notebooks, pad papers, erasers at mga lapis. Ang matagumpay na aktibidad ay dahil sa pagtutulungan ng Mangaldan Integrated School Sped Center sa pamumuno ng kanilang principal na si Leo Blaquier. PTA officers na pinangungunahan naman ni Lisa Abrio, ang GSO, PGO Richie de Guzman Abalos, si Kapitan, ang Political and Social Development Consultant at ang Manawag Community Hospital sa pamumuno ni Dr. Don Doria. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Gumawa ng kasaysayan ang Alas Pilipinas matapos masungkit ang pilak na medalya sa katatapos na Asian Volleyball Conference o AVC Women's Volleyball Nations Cup sa Hanoi, Vietnam. Tumupi ang bagitong Alas Pilipinas sa mas veteranong Vietnamese squad sa finals ng Nations Cup, dahilan para magkasya ito sa ikalawang pwesto ang Pinay squad. Subalit ang silver medal ay kumikinang na tulad ng ginto dahil ito ang kauna-unahang podium finish ng Pilipinas sa anumang Asian level tournament sa nakalipas na mga dekada. Sa basketball sa boxing, walang bahid ang pangangalawang si Nonito de Filipino Flash Donaire na tagumpay sa kanyang pagbabalik aksyon. Hindi mabakas ang anumang pagbagal ng gapiin ni Donaire sa Andres Campos ng Chile via technical decision upang mahablot ang World Boxing Association interim bantamweight belt kahapon sa Casino Buenos Aires sa Argentina. Tinamaan ng headbutt si Donaire dahil
Dahilan para magkasugat ito at patuloy ang pagdaloy ng dugo sa kanyang kanang mata sa 9th round. Kaya naman nagpasya ang referee na itigil na lamang ang laban. Yan ang kabuuan ng mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Liway Manantan Iparagire. Oras, alas 5:15 ng umaga. Todo Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal. Ti imak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Sa iyong pangangailangan, kaming malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan. Ang tiwala niyong laan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank, member BankNet and PDIC. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love. You will always be remembered, night
of heaven on a patch of earth. DWIZ. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras mga kaibigan, alas 5:20 ng umaga. Sa Todo Balita, kasama niyo po Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez siya daw. Mga nanay, mga magulang, mga guardian, ayan, busy na siguro silang naghahanda para naman sa gagamitin na kanilang mga anak, sa kanilang mga babaunin, yung maihahandang baon, dahil naman sa pagbubukas ng pasukan ng school year. Expect traffic today. Dito po sa siyudad ng Dagupan. Pero iba kasi kapag Lunes na ganyan, yung iba andyan pa rin yung yung attitude na first step classes. Wala pa yan. Mga isang linggo pa yan wala. Pero hindi na, di ba? Hindi na kasi na kaagad. Kapag sinabing start na ng classes ngayon, start na talaga eh. Kasi yung ginagawa po dati, kasi nga noon, nung unang panahon, first step classes, naglilinis yung mga bata. Oo. Ngayon hindi na eh. Ilang taon na pong dahil sa Brigada Eskwela ay kahit papano naihanda na yung paaralan, yung mga classrooms, at saludo po tayo sa mga teachers dahil they make sure na yung iba wala pa yung schedule ng Brigada Eskwela, inuumpisahan na nila. Pero siguro sa mga malalayong mga lugar, mga barangay, andun pa rin yung paglilinis sa araw ng tumutulong mga estudyante. Pero yan naman yung nami-miss nila eh. Yung matulungan yung kanilang teacher na magwalis-walis, magwalis sa loob ng classroom, sa labas, magtanggal ng damo. At saka ngayon hindi lang yung paglilinis, pag-prepare dun sa kapaligiran, kundi yung itong Brigada Eskwela na to, pati yung mga school needs ng mga bata ay inihahanda rin ng mga school authorities. Para pag-start nila, kung sa pagdating nila, meron sila mga libreng notebook. Ayan, at mga iba pang mga gamit. Alam nyo, yung isang notebook na ma-donate nyo, maibigay sa isang bata, malaking bagay yon dahil napakarami pong mga mag-aaral, mga learners, hindi lang sa elementary, kundi ganun din sa high school, junior and senior. Marami ho talaga mga estudyante na halos wala silang gamit, kumbaga reuse. Meron pa rin yung mga instances na kagaya ng mga tayo ay mga estudyante na kung yung notebook mo may mga naiwan pang pahina na walang sulat, tatanggalin lang yung gagamitin pa rin po yun. Marami pa rin po yung mga estudyanteng ganon. Meron yung mga yung kanilang pangalan to, yung Crayola ay kalahati na lang, ginagamit pa rin po yun. Marami ho yung mga estudyante na gano'n yung kanilang sitwasyon. So kahit magbubukas na yung klase, mag-uumpisa na ho, any tulong mula sa community ay malaking pasalamat po ng mga paaralan para sa mga estudyante nila. True. At ngayon ay November ka dyan. June 16, 2025, ayan, first day din ng pasok sa mga opisina, flag raising ceremonies, at meron kayang regular session ngayon sa sangguniang palalawigan. At ngayong araw, yung ibang mga newly elected officials newly elected or re-elected officials, yung iba maaga na sila nag-oath taking. So ngayong Lunes naka-schedule yung bagong mayor ng Malasiki, si Mayor, pala na nun? Alfie. Alfe siya, hindi siya Alfie. Si Alfe Soriano. Si tatay at saka si Mami Fe. Alfe. Kaya ko lang alam na. Alfonso Soriano at saka si Madam Fe. Kaya Alfe, pinagsama. Ayan, so oath-taking niya yung araw na to sa yung na doon, yung Rachel Arenas Gym. Oo. Doon sa So, hindi gaganapin sa bahay. Doon sa Rachel Arenas Gym. Yung mayor ng Malasiki. Para naman tayo invited. Hindi naman. Narinig ko lang doon sa kasama natin na taga Malasiki. Na, yun nga, may invitation. At ngayon nga, yung oath-taking nga ni Mayor Alfe Soriano. At saka si Vice Mayor
Dang Mamaril. Ay, bago rin Oo, kaya maalala ko kaagad yung pangalan niya dahil naman yung kaibigan natin na tumakbo nun ay si Bang Mamaril. Talaga? Hindi ko alam kung yun lang yung para maalala ko siya. Hindi ko alam kung magkamag-anak sila o magkamag-anak si Posible, Engineer Bang Mamaril at saka asawa ni Vice Mayor Dang Mamaril na baka asawa siya ni Bang Mamaril. Parang yun sa Bimaloy, di ba? Si Anang at saka si Aning. Si Anong yung tatay, si Anang ang asawa at ang anak nila ay si Aning. Si Aning. Oo. So kumbaga nung tumakbo si asawa niya, yung recall sounds like. So, Anang, yung ginamit na nickname. So, yun, yung iba, tapos na yung kanilang oath-taking, yung iba naman ay nakatakda before the end of the month, bago sila umupo. Pero yung meron yung iba talagang maaga na yung pag-oath-taking nila, tapos bakasyon na. Para tapos na lahat, pagbalik nila ay yung coordination na lang lalo na kung sila ay tinalo nila yung incumbent o yung graduate yung incumbent para naman sa transition, mga meetings. Ayan. So, balikan natin si Balik Eskwela. Ang pamahalang lungsod ng Alaminos sa panguna ni Mayor Art Brian Celeste ay taus-pusong bumabati at nagpapayag na mainit na pagtanggap sa lahat ng mga mag-aaral, guro at kawani sa pagbubukas nga ng school year 2025-2026. At sabi niya, naway maging makabuluhan daw, makulit, matagumpay ang inyong paglalakbay sa bagong taon ng pag-aaral. Ay, ang bilis ng panahon. Yung mga kapag bata ka talaga, nagmamadali ka. Gusto, sana grade 3 na ako, sana grade 4 na ako. Oo. Sana yung sana dalaga na ako. Ayan, pag naging dalaga na, nakarating na sila ng 25, 26, naku, sana tumatanda na siya. Yung 30, yung pagdating ng 35. Sana bata pa ako. Pagdating ng 35, ayaw na nilang bilangin yung actually, yung pagkatapos ng itong 30, gano'n, nawala na sila sa kalendaryo. Abunido Lara, sabi niya, ayaw na nila magbilang. Ganun yan Tapos, patagal, yung edad nila, hindi na nila bibilangin. Hindi na nila alam kung ano edad nila. Ganun po kabilis yung panahon ngayon. Pero noon, naalala natin yung kabataan natin. Noon meron yung mga iba pag nag-60 na, tahimik, deny pa. Pero ngayon marami nang excited mag-60 dahil naman sa mga benefits na hatid ng card. True. Ang daming pakinabang. Yan, yung ikaw ay maging 60, yung benepisyo nito sa lahat. Parang ganun sa lahat. And speaking about Balik Eskwela, pag-uumpisa ng school year 2025-2026, bilang tugon sa utos ng Department of Education, I think yung mga first weeks nitong school year ay dedicated sa among other things, sa reading. Sa reading, dahil nga sa mataas na percentage po ng bilang po ng mga estudyante, hindi lang sa elementary, nagugulat yung karamihan, pero totoo po yun. Junior high school and senior high school, marami po yung hirap magbasa. Marami po yung sa senior high school, hirap magbasa. Hindi ka panipaniwala, pero yun po ang sitwasyon. Kanya naman, itong bagong pamunuan ng Department of Education, although mga nakaraang mga DepEd secretaries, tinututukan din po nila yung patungkol dito sa reading comprehension, di ba si Ma'am Linda Ventanilla? Palagi nating naririnig yan na yung tungkol sa reading, tutukan sa first 3 years ng elementary, pero ngayon talagang matindi yung utos ng Secretary ng Department of Education, tutukang maigi itong reading. Hindi lang comprehension. Pag reading comprehension, nakakabasa kahit papano. Hindi lang niya naintindihan o masyadong naintindihan yung binasa. Ngayon ay reading, pagbabasa. So reading, plainly reading. At ang Pilipinas nga po kasi consistent yung struggle niya with low reading comprehension scores. At yun nga, nilalagay tayo near the bottom, kumbaga malapit na sa pinakakulelat in international assessment. So ito issue na to, yung meron mga iba't ibang factors contributing to the problem.
socioeconomic factors, education system, lack of reading materials. Iba kasi lalo na noon, ewan ko ngayon, kasi noon, di ba, nung kaming nag-aaral noon sa pampubliko, paaralan, meron hintay mo yung distribution ng books, di ba? Distribution ng books. Hindi, yung iba hindi kompleto. Oo. Parang ganon, meron yung magsishare kayo. Tapos naalala ko yung mga libro noon, may namimigmigla. So, ikaw naman ngayon, roll mo ingat na ingat kang mag-cover. Cover mo yung mga yan. Ewan ko kung ganyan pa rin hanggang sa ngayon. At yung lack of reading materials, teacher, training, and competency. Tapos language of instruction. Yan, so ang Pilipinas nga daw is good for English proficiency. The fact na that reading instruction is conducted in a second language. So, pwede rin daw yung challenge nga to para sa ibang mga estudyante. Yun, ito yung mga nakikita po nilang factors nga sa kung bakit malaking problema sa reading. Pero bakit nga ba, Nakadagdag pa dyan actually yung bago yung Gen Z ngayon, yung henerasyon ngayon, yung mga Jejemon, yung mga magme-message na shortcut, yung isang word, yung giging ilang letters na lang, tapos sumunod dyan ay yung mga words na hindi naman yun yung actual words, pero ginagawa nila ng sarili. May sarili na silang dictionary. Ang dictionary. So, dagdag po yun. Plus, syempre, ngayon kasi sa cellphone, konting basa, di ba? Napasadahan ng mata, sige, up. Actually, yan, rin kasi kuminsan, nga ba spelling nun? Di malala. O, sige, gamitin mo na si Jejemon. O, kung school siya, di SKUL. Parang ganon. Parang excusable siya pagka ganon. Hindi halata hindi mo alam yung spelling. Yun na lang yung ginamit mo na na way para mas madali. Ito ang Department of Education, mga kaibigan. Early on, naglabas sila ng paalala sa mga guro. Ang sabi po dito, huwag basta-basta magpo-post ng class list online. Kasi kung minsan excited, sige, post ito yung mga estudyante ko. Ang sabi po, ang question, may mga QA silang pinost sa mga Facebook pages ng DepEd at saka yung mga regional at saka mga schools division offices. Pwede po ba akong mag-post ng names, grade level at section ng mga students ko sa public wall ko? Sabi, hindi po. Hindi po ito recommended ayon sa National Privacy Commission Advisory Opinion Number 2020-0461. Ibig sabihin, year 2020 pa ito. Hindi po nire-recommenda ang pagpo-post ng class roster na may full name ng student, school name, grade level at section sa public platforms. Ito ay tinuturing na sensitive personal information sa ilalim ng Data Privacy Act. So, yun po yun. Isa pang QA. Paano naman kung i-post sa isang private group lang para sa mga magulang? Pwede po ito basta private at may tamang purpose. Kung ang post ay nasa private group na exclusive lang sa mga magulang ng mga bata at ang layunin ay ipaalam lang ang section ng kanilang anak, pwede po ito. Importante lang na hindi ito i-publicly accessible para maiprotektahan ang privacy ng mga bata. Ibig sabihin, hindi nyo rin pwedeng screenshot. Tapos ipopost mo. Ikaw ngayon ang mananagot. Ganyan katindi po yung ngayon, itong Data Privacy Act na tinatawag po nila. Kaya kahit tayo, kung minsan kapag ayaw nyo magpa-video, pinost nila, i-video kayo, i-pinost nila, pwede ninyo sila ireklamo. So, kailangan with consent lahat ngayon. Lalo na yung mga bata, hindi po sila pwedeng basta picturean, i-video, tapos ilalabas. Natuwa ka, yung purpose mo naman, natuwa ka sa ginawa ng bata, o yung pagiging matulungin niya, pinost mo. Kahit maganda yung purpose mo, bata pa rin yung pinost mo. So, yun yung mga sako po ng Data Privacy Act. Mas maganda po yung nasa safe side po kayo. Okay, mga kaibigan, bilis po na orasan natin. Ganap na pala 5:34. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico.
Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Alas 5:38 na po ng umaga, kasama nyo pa rin sa umagang ito sa unang araw ng pasukan, Liway Manantani Paragilen. At Susan Valdez daw. Good morning kay Press Aurea de Guzman ng Salapingaw. Kumusta rin po yung mga taga-island barangays, hindi lang dito sa lungsod ng Dagupan, kundi ganun din yung mga nasa malalayong lugar, ang paaralan na kung saan sila nagtuturo, nasa malalayong lugar, ang nasa malalayong area yung paaralan kung saan pumapasok yung kanilang mga anak. Ayan, good morning po sa inyo. Nakaka-excite talaga pag ganyan first day. Lalo na kung yung bata nagbabaon, Mama, anong baon ko? Nay, anong baon ko? Ayan. Plus, aligaga ang mga magulang. Lalo na, gure-reminis na naman ako niyan. Gustong-gusto ko yung plated na, ang pangalan nun yung uniform, tapos ipaplansya mo may pleats. May pleats. Ayan, dahan-dahan ang pagpaplansya. Pero, matagal na rin na, maraming mga estudyante na, hayaan mo na yung wash and wear na. Basta pag sinampay mo, iayos mo yung pagkakasampay para konti ang kusot, lalo na yung blouse. True.
Pero dumako naman po tayo sa iba nating mga balita. Sa mamaya po, alas 2 o alauna ng hapon, magkakaroon ng committee hearing. Sipag talaga nito si Councilor Red. Upang talakayin tungkol dito sa draft ordinance, strengthening the operationalization of freedom of information and providing for a mechanism for the disclosure of public records in the city of Dagupan and providing penalties for the violation thereof. Itong itong batas na to, akala natin noon, kapag freedom of information, parang andali, parang mas madali na, open na lahat, yung pala mas mahirap. So, hindi ka basta-basta makakakuha ng mga records, kailangan may black and white lahat ngayon. Pati nga yung blatter, di ba? Hindi mo siya, dati pupunta ka sa police station, pagdating mo doon, kapag ka media ka, yan, pwede kang magbukal. Buksan mo. Buksan. Kopya, kasi yun na mismo, o kaya picturean, pero ngayon, yung freedom of information, it's not total freedom. Hindi na ngayon. Mas marami siyang, actually, restriction. Oo. Kaya lang, ito siguro, nakikita din natin ito, kasi naman, kung sumunod ka na sa proseso, na kailangan mo ng mga dokumento, at least may bibigay, kesa doon sa walang-wala talaga, na wala ka talagang makuhang dokumento. Yun, maaring yun yung, anong tawag nito, yung purpose nitong nitong information, itong draft ordinance na to. So, kailangan daw merong sa section 5 niya is right to access to information. Duty of city information. Medyo mahaba ito. Natatalakayin. Sa kanila regular session siguro bukas. 17. Pero, committee hearing muna ngayon at regular session bukas. So, pinipili pa rin nila magtrabaho kahit na bandang huli. Dalawang Tuesday na lang. Pwedeng pumasa ito. Yes, siyempre papasa to dahil sila yung majority. Pero kung pipirmahan ba ito ni Mayor, yun yung malaking question mark. Speaking about Dagupan at saka itong pasukan at saka yung lagay ng ating kakalsadahan, hindi pa po tapos ang stretch ng Perez Boulevard mula dun sa halos katapat ng YMCA dun sa Perez, triangle yan Perez, Burgos Extension at saka Tapuac hanggang dito sa kanto ng Perez at saka Rizal. Hindi pa po tapos yun na magdudulot ng matinding traffic, lalo na ngayon dahil marami na nga ang nasa lalabas mamaya. One way pa rin po yan from Tapuac to Perez. One way pa rin po yan. At dahil dun sa meron na namang pangalawang sasakyan na nahulog sa malalim na bahagi ng ginagawang kalsada. Sa intersection ng Rizal Street at Perez. Yung una dun sa kabilang dulo. Sa may YMCA banda. Ito naman, dito naman sa may kanto ng Rizal at saka Perez. Masikip po yun yung dugtong na yun dahil sa gilid, side ng magkabilang Rizal ay may malalim o kaya hindi pa tapos yung construction. Yung itsura ng kotse. Galing siya sa Rizal Extension. Kung paano yung itsura ng kotse, kung ano yung nangyari dun sa yung una, parang ganun din. Pero mukhang mas malalato kasi bato-bato. Yung isa kasi magpa-park siya. Dahil walang signages doon, so siguro hindi niya alam na malalim yung parking area. Baka sanay nang nagpa-park doon pag pupunta sa bank. Hindi niya napansin. Napakalalim. Ito naman, ito ang may tama talaga. Oo. Kasi yung isa mukhang kahit paano okay naman yung una. Pero ito, tumama yung bumper niya sa mga bitak-bitak na bato. Kaya nga sabi ko, mukhang mas matindi dito. May damage na talaga ito. Yun, baka binuhat lang nila. Ito, sa mga, yun nga, naglalakihang bato at saka bakal. Yan, bakal siya. Bumagsak. Paano nga ba siya nga nakarating dyan? Palagay ko nga galing siya sa Rizal Extension. Kasi kung titignan,
parang dun siya nanggaling. Pero ingat-ingat po ha. At saka yun, pag uwian, andyan na, matindi. Napakatindi dito sa Perez Boulevard. Yung iba, pag galing downtown, kung ganyang peak hours na, mas minamabuti nilang lakarin nilang mula downtown hanggang traffic junction, yung yung dating Jollibee, mas mabilis pa sila. Tama naman. Yung iba, kapag practical ka, lakarin mo na lang kaysa sa sumakay ka pa at hintayin mong matapos ang traffic. Ayan. Pero, oras na naman, bilis po na oras natin. Huling araw mo ngayon, Huling araw ng ating, hanggang bukas pa? Ngayon. Ngayon? May pansit ba mamaya? Sa next month daw. Ako nang sumasagot. Next month daw talaga? Sa unang sweldo niya, papadala. Pero syempre, we wish John Christian the best. Ayan. Oras po natin, ganun pala 5:46. DWIZ. Uy, Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapun siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Alas 5:49 na po mga kaibigan. Ito po yung imbitasyon at paalala naman ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Natapos na yung first na public hearing. Ginanap po yan nung June 13 ng Friday. Yung pangalawa ay sa June 20. Friday din po yan. Alas 2 ng hapon, online through Microsoft Teams application, sabi ni Engineer Rodrigo Corpus, ang General Manager. Patungkol ito sa ERC case number 2025-067RC, Therma Luzon Incorporated and Senpelco application for the approval of the power supply agreement between Therma Luzon and Senpelco with prayer for provisional authority of interim relief and motion for confidential treatment of information. So sunod yan sa
sa Friday, 2:00 ng hapon. Ayan, malapit nang matapos ang termino ni Congressman Christopher De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Tapos na po, nagsara na ang 19th Congress, so hindi na sila magsisession. Pero meron pa silang, ang mga congressman, meron pa silang mahigit 2 weeks. Mahigit dahil yung last day ay 30 Lunes. Pero ang mga kongresista po natin, lalo na yung mga last term na nila, magtatapos na, kagaya ni Congressman Christopher De Venecia, ay tuloy-tuloy yung kanyang pag-check sa mga ongoing na mga projects, inumpisahan sa kanyang etong termino niya. Kasama na dyan yung bukod sa mga Baywalk dito sa coastal area sa 4th District, ay yung Pasalubong Center, world-class Pasalubong Center sa Manawag naman po ito. So dahil sa dami nga po ng pumupunta. Tapos na yun? Hindi pa. Sa dami ng pumupunta sa Manawag, lalo na sa Manawag Church, ay malaking tulong yung ganitong may mga pasalubong center. Although maraming areas doon na nagtitinda ng pasalubong, para naman yung mga bisita ay magstay sila ng kahit papano mas ilang oras or overnight at may mabilhan sila kaagad ng mga pasalubong. Siguro naman ito hindi niya kukompetensyahin yung mga negosyante along the road, yung mga nadadaanan papunta sa Tiplex. Maganda yan kasi marami yung mga turista na gusto talaga nilang mamili. Pero hindi nila alam kung saan sila bibili at kung ano yung bibilhin nila. O kaya may coffee shop na andun na mismo within the vicinity. O, diba? So, yan po. Sa may Manawag po yan. At meron ding proyekto ang provincial government, kaugnay pa rin sa turismo at saka tourism pa rin. Para, yun nga, ang dami nga ng bisitang pumupunta sa Manawag pero sandaling-sandali po sila. Pero ang provincial government, I think meron silang nabili na isang lote doon at para naman sa iba pang serbisyo, hatid naman ng provincial government. Ayan, speaking of mga kongresista, si Congresswoman Rachel Arenas naman ng 3rd District, nakapaghain siya ng mga 400 na panukala noong 19th Congress. So, isang malaking karangalan ang tinanggap ni Congresswoman Rachel Arenas mula sa House of Representatives bilang pagkilala sa kanyang masigasig na serbisyo at makabuluhang kontribusyon sa 19th Congress. So, sa kanyang official na pahayag sa kanyang Facebook noong June 12, ipinararating ni Congresswoman Arenas yung taus-pusong pasasalamat sa parangal at pagkilala na niya simulo ng kanyang buong pusong paglilingkod sa kanyang distrito at sa bawat Pilipino. So, niya sa mahigit 400 na panukalang batas na kanyang inihain nitong 19th Congress, isa lagi ang kanyang layunin. Matulungan ng bawat Pilipino na mas maramdaman ng gobyerno, mas mapagaan ang bawat araw na kinakaharap ng marami nating kababayan at panindigan ng mga sakop na serbisyo ng Pilipinas, ang teritoryo ng Pilipinas. So, binigyan din ng kongresista na ang natanggap niyang medalya at pagkilala ay patunay ng kanyang matatag na paninindigan para sa karapatan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng tapat at pusong pamumuno. So, dagdag pa niya, para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa kanyang mahal na 3rd Distrito ng Pangasinan. So, speaking of medal, ayan, binabati natin, congratulations, ang District 379. Palakpakan! Headed by District 379 DC District Chairman Vian Venistua Armas. Grabe yung kanya. Galing, Hakot Award. Hakot Award. So, tsaka pinakuha niya yung mataas na parangal na ibinibigay ng Inner Wheel Club of the Philippines Incorporated. Ayan, congratulations at syempre congratulations din. Palakpak din, pinakamataas na parangal para sa Class A, no? Category A. Category A, ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, headed by, palagay ko kung walang papansit si Christian ngayon, meron yung president, Susan niya daw. Kahit breakfast lang, okay lang. Bangsilog, bangus silog. Kagabi pa ako humihirit. No problem, sige. Pagdating sa hindi na sa quickie mo. Sila ayaw nilang kumain kasi busog.
Pero, congratulations. Pero alam mo yung history yun. History in the making yun. Yung made na. Yung first time yun na halos sinakot ng mga district yung awards sa national kategorya. Sa national. Ito yung sa Inner Club of the Philippines Incorporated. Kasi imagine mo sa category A tatlong clubs. Lalo na yun. Tatlong yung clubs. Top 3. Top 3, 1, 2, 3 galing lahat sa District 379. Tapos sabi mo pa top 3, tatatlo lang yung category A. Kasama pa sila sa top 3 sa buong Pilipinas. Parang first time yon. Tapos, first time din yun na pasok din ng tatlong clubs din ng category C naman sa Pangasinan. Although hindi nila nakuha yung number 1, number 2 naman. Number 2, at saka number 4, at saka isa pang, kasi maraming tie ng mga nag-tie sila. Hindi nila brinate yung tie. Napaka-generous niya ng presidente ng Inner Wheel. Hindi nila brinake, isinama na nila. Unfair nga naman kapag break mo, di ba? Kasi organization ito non-government organization. So wala ka namang dapat na i-break pa. So bigyan mo na sila ng parangal pareho. So yung mga nag-tie na tatlo, yan, isinama na sila lahat. So tatlong clubs mula sa D679 sa category C naman ang pasok din. At sa category B, kasi isa lang yun. Isa lang ang club na category B sa District 379 at yun yung San Fernando La Union, Hall of Fame naman na. So talagang parang history yung talaga na nangyari yun. At parang mahirap yung mahirap tapatan itong kahit siguro ng hindi lang ng mahirap tapatan ng ibang distrito. Yung isang na pinagagalitan nung leader nila sa Chinatown. Alam ba ninyo na ang ay Chinatown ever since yan? Number 1 lagi yan. Sa category C, hindi yan nawawala. Anong nangyari? Gano'n nagagalit. Ginalingan ng District 379. Sila. Sa Region 1. Grabing ginalingan, talagang sobrang ginalingan. Tapos inaabangan ko, akala ko yung mga binibigay nila mga awards kahapon, yung mga may title, may mga pangalan. Akala ko yun naman yung pinakamalaki. So akala ko bibigay kay DC, hindi niya nakukuha. Bakit kaya? Oo nga, sabi ko, ba't Ibang nakakakuha. Oo, iba't ibang kategorya, pero yung pinakamataas. Yung pala, yung pinakamatindi, naghihintay para sa kanya. Yan, si DC na, ini-expect ko na yung panalo niyang yun, ini-expect ko na dahil alam na, ini-expect ko na talaga marami siya makukuha. Kaya lang yung luha ko talaga, hindi pa rin mapigilan. Hagulgul siya, kasi yung niya, yung parang, sabi niya yung pagod niya, yung lahat yung hindi siya nakakatulog, at talaga, binuhos niya talaga, hindi ka naman magtataka talaga, binuhos niya talaga yung oras niya, pagmamahal niya sa D679, itong si DC Vian. Palagay ko yan na yung tatak ng pamilya nila, yung matinding leadership at pagtatrabaho. Dahil yung pinsan nga niya, yung kuya niya, naging world president ng Junior JCs International o JCI. That was several years ago. Yun nga yung si history ng JCI sa Philippines. Sa Junior Chamber International World o JCI World, si former mayor at former national president ng JCI Philippines, former Mayor Brian Lim, ay siya yung pang-anim na Pilipinong naging world president ng JCI. So yung tatak nila yung magandang leadership talaga at pagtatrabaho. Ayan. Congratulations once again sa District 379 headed by, kasi ang dami, halos lahat ng clubs. So, yung pito ni IPDC Candy, hindi na sayang talaga. Oo, tsaka yung, sabi ko doon sa yung dala-dala nila yung mga Tagala Union, sabi ko talagang pinagsandaan nyo, meron kayong clapper. Alam nyo yung korting kamay, tapos dalawa yon pag si Kabatingting nagka-clap siya. Ay, hindi ma'am, nagdala lang talaga kami. Pero eto, Hall of Famer kami. True. So, at first time din na nag-first din. Champion. Yeah, most outstanding din ang
Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Yan. Thank you very much po sa lahat ng mga members. Ayan. Good morning kay Sir Roberto Nimer, Ernesto Mosado, Oscar Dolormente, Rafael Acosta Mangalyag Jr., Ariel Tawanan Bandong, ang aking pamangkin, si Lawrence Manantan. Good morning po. Si Achikora Aquino at Kuya Mar, dyan sa Barangay Tabeng. Ayan. Good morning din kina Mamata, si Ludi, at saka si Jerome, tsaka si Kuya Polly. Kasi nga sabi nga nila yung radyo mula sa taas hanggang sa baba. Ayan. Yung maririnig mo lang, DWIC. Madam Rose, tsaka si Kuya Benjitan. Yan, hindi siya natulog. Tsaka si Kuya Benjitan, good morning. So mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Natambayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side. Last day niya ngayon, si John Christian Lambino. Ganyan, yun. Ulitin ho natin, we wish you the best, John Christian. Magpakabait ka at magpakasipag. Ayan. Ako po si Liway Mananta ni Paragile. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ.